key findings on flood control projects. Can we put that up? Yeah. This is a basic data lang ito. Next page. Yeah. The total cost of all of the projects since July 2022 until today is 545 billion pesos. I don't know about you, but that is a very big number by any measure. That is an enormous number. Let's keep going. Oh, bakit tawa naman agad yung bungad mo, ha? Eh, alam naman natin, oh, ngayon ay mukhang mainit at lumalakas na ang panawagan ng katiwalian, lalong-lalo na dyan sa may grupo ni Bonjing. Kilala niyo ba si Bonjing? Yung napanood kong pelikula ni James, ako si Bonjing, at mukhang aha. Kaya isa din itong dahilan kung bakit gusto talaga ng grupo na ito ni Bonjing at mga dilawan na impeachment kay BP Sara dahil mapagtakpan itong ginagawa nilang ito. Itong ginagawa nila ito, na-booking talaga ito ngayong 2025 budget, no? Na-booking talaga itong kung paano nila binabalahura itong ating national budget. Kaya yung pera na 6.2 trillion ay hindi talaga yan nakarating dito sa pinakababa na kalat sana dito sa bansang Pilipinas, yung 6 trillion na yan, nang hindi sana ganun kahirap ang pera sa bansang Pilipinas. At ngayon, eto na, after, tatandaan nyo ha, after 3 years na ito yung presidente nyo, eto na. Ngayon mukhang lumalakas na dahil alam nyo naman na maraming nakapinding na sa may Supreme Court. At ito nga ngayon, ito na inaano na nila itong flood control project dito, ha? Ang mga flood control kung mga katiwalian ng mga contractor. Pakinggan dito, ha? Another observation is that there are 6,021 projects worth more than 350 billion that do not specify the exact type of flood control that is being built. Then, many projects also in different locations have exactly the same contract cost. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi, may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is Oh, kita nyo? Pare-parihas daw. Alam mo, naalala ko dito yung Kumilik, kagaya sa Kumilik, di ba? Pero tandaan nyo, pero bago tayo magpatuloy dito, eto muna ha. Bakit umabot sila ng 3 years bago sila magganyan? Dahil ipit sila ngayon, dahil ang panawagan ngayon, lalong-lalo na ngayon, mga latest na pasabog ni Mayor Magalong. Si Mayor Magalong, marami na siyang mga ebidensya ayon di umano, sinabi niya na kung sinong mag-iimbestiga dyan sa Senado, parte dito sa DPWH sa flood control, ay handa na si Mayor Magalong ibigay yung mga ebidensya. Marami nang nagbigay sa kanya at may panibago ang pasabog ito si Congressman Ungab. At kung kamakailan lang nakita natin na nagsama-sama na sila si Congressman Ungab, Mayor Magalong, at yun si maraming mga advocate na talagang sumisita dito sa national itong pundo nga natin. At ang absent lang doon ay yung mga dilawan, ang wala doon sa may na yan, panawagan na yan. At ngayon ay, pero bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin yung unang executive ni Marcos Jr. Ayan, yan po yung unang executive order niya, ha. Marcos, first executive order, abolish Presidential Anti-Corruption Commission Office of the Cabinet Secretary. So alam nyo naman kung anong trabaho niyang na yan. Kaya umpisa pa lang, alam nyo na. Kaya ngayon, eto na, mukhang hindi na nila matakpan itong mga kaguluhan dyan sa flood control na yan. Kaya eto na, nag-press-con na sila. impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor.
Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Now, can we keep going, please? What's in it? There. So, we looked at the regions kung saan ang pinakamarami. And this is what came out. So, that's something that we have to dig deeper into. Parang yung NCR, that makes sense. Kasi talaga, yung flood problem nandyan. Pero titignan pa natin yan. Tapos, Region 3, well, Oh, di ba? Pinapalabas na nila. Meron na silang mga PowerPoint. Oh, palakpakan natin. Palakpakan. Palakpak. Ito ang kulit mo ha. Palakpak, hindi tawa. Mukhang hindi ka naniniwala sa... Mukhang hindi ka naniniwala dito ah. Bakit ba? Parang hindi ka naniniwala. Ayan o, pinapalabas na. Palakpak nga, palakpak. Oh, mukhang... Bakit? Oh, tuloy-tuloy. they're flood prone. But, tignan natin why, as opposed to other places that have no, that are also flood prone. Okay, next. Here, I think you can analyze this for yourself. I don't need to explain this. These are the provinces with the most projects. And at the same time, here's a list of the top 10 provinces that are most flood prone, that have been assessed to be the most flood prone. I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Now, I'm sure there Oh, di ba? Kita nyo? O, sabi niya, hindi daw nagtugma. Hindi nga naman nagtugma eh. Kasi dito sa kaliwa, itong prone, ibig sabihin itong prone, no? Base sa aking pagkaintindi. Sa akin lang naman ito. Pag sinabing prone, yung mga bahain yan. Prone, madalas magbaha, parang ganun. Pero dito, nakalagay dito, ito yung mga prone sa mga bahain. Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, Ilocos Norte. Yan yung prone. So, bahain yan, bahain. Parang masapit yung bahain. Pero dito sa may provinces na may pinakamaraming project, ayan o, nakalagay province by number of flood control project, pinakamaraming control project ay andito, 10 din ito no. So ang nakalagay dito ay nandito yung number 1 ay yung Bulacan, number 2 yung Cebu, number 3 yung Isabela, number 4 yung Pangasinan, number 5 yung Pampanga, number 6 yung Albay, number 7 yung Leyte, number 8 yung Tarlac, at number 9 yung Camarines Sur, at number 10 yung Ilocos Norte. At kung makikita natin, number 2 yung Cebu. Samantalang dito sa prone ay wala man yung Cebu. At ano ang nawala dito? Ano ba ang nawala dito? So di ko na makita kung ano ang nawala dito, no? So ganun, ang nawala dito ang Nueva Ecija. So Nueva Ecija yung walang mga kanong flood control project, at ang napasok nga po itong number, itong sa Cebu, 410 flood control, at dito napapasok yung mga contractor. Tingnan nyo lang yung mga region na yun, kung sino mga congressman na mga nandyan, at kung sino yung maingay ngayon dyan sa Ako Si Bonjing, Ako Si Bonjing. Tingnan nyo na lang dyan kung sino yan. Malamang andito yung mga ano na yan. Grabe, itong sa Bulacan, 668. Kamakailan lang, halos hindi na makahinga yung taga Bulacan. Bubong nang nakikita ng mga maraming lugar dito sa Bulacan. Bubong na nakikita yung ibang mga kabahayan dyan. Tapos dami pala nila, sila pala pinakamaraming flood control. Kaya dito at ito, sana kung ididire-diretso na lang kung sana ididire-diretso, nagkabuyoy-buyoy na tayo dito, dahil mukhang mukhang ipit na si Bonjing dito, Ipit na si Bonjing dito, kaya gustong-gusto talaga nila ang impeachment kay VP Sara. Ako si Bonjing, ako si Bonjing. At isa pa, nalalaman natin ito si Congressman Toby Chanco, mukhang marami na rin siyang mga isinisiwalat na mga kalukuhan talaga nung 19th Congress.
at gusto pang dadalhin ngayon 20th Congress. Sana naman wag na matigil. Kasi isa lang naman talaga, kaya naman tayo talaga nagkaganito na mga ano, dahil ano na, binabalahura na talaga nila yung ating bayan. Masyado na silang hindi na makasarili na yung mga sabwata na yung mga ano diyan sa ano na yan, sa ahensya ng ano bang tawag diyan, mga kontraktor na yan, ha? Tuloy. Explanations for that, we will have to study it further. But you would intuitively say that projects, the areas rather, the provinces or regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Tama, 'di ba? Bakit sa Cebu? Bakit sa Cebu? Bakit sa Cebu ang dami palang flood control sa Cebu? Mas marami pa sa ano? Saan? Saan ba yung mga mas marami pa dito sa Albay, sa Camarines Sur? Talagang palaging bagyo diyan, ha. Palaging bagyo diyan. Palaging nadaanan sa bagyo yan ng Sursogon, yung mga diyan. Oh my goodness. Pero parang hindi tumutugma. Kaya yan, kailangan natin pag-aralan na mabuti kung bakit nagkaganyan. And, well, this is just another piece of information. Out of 170 pumping stations, that's the next one, yeah. Pumping stations. Ito, pumping station, no? Kung naalala nyo, doon sa kay ano ni Mayor Isko, mayroong isang pumping station dyan sa Maynila na gawa na DPWH. Ilang taon-taon yata may pondo. Di ba pala tumatakbo? Oh my goodness. Oh, pero di ko lang alam kung anong ano niya. Makikita din dyan, malalaman niya kung sinong contractor, congressman ang may hawak ng area na yan. 157 were in Metro Manila. This really, more than anything, manifests how the pumping stations have become ineffective because of the garbage collection problem. So that's indicative of that. Kaya namin linagay yan dyan. Kaya dahil para malaman ng tao, gawa tayo ng gawa nitong pumping station. Pag yung basura naman ay natapon, nabara yung bomba, nabara yung estero, nabara lahat, kagaya yung pinuntahan natin nung bag na last week. Wala ring silbi yung pumping station. And that's just to bring home the message that we really have to do something about the garbage problem. There are, let's see, yeah, this is... Teka lang muna. Putulin muna natin ito, no. Mayroon lang tayong papakita sa inyo, no. Ito. Ito. Ayan, yan. Papakita ko lang sa inyo ito, no. So ito po yung unprogrammed appropriation. Kung makikita natin dito sa baba, itong baba na to, no. Ito yung mga taon, 2016, 17, 18. Sa pinakababa, ha, 1920. At makikita natin yung graph. Yung graph na yan, kita natin dito, itong 2016, panahon po ito ni President Duterte hanggang 2022. At dito sa 2016, pare-parehas po yung mga graph ng unprogrammed appropriation. Itong unprogrammed, pinakamabilis lang ano dito na ito po yung budget na wala silang designated, wala silang specific na ito, specific, para dito talaga to. Wala siyang ganun. Ito unprogrammed, kumbaga kahit saan, kung alin ang mapagdesisyonan ng mga sinong magdedesisyon dito, doon parang ganun. Doon sila kukuha dito sa may unprogrammed appropriation. Hindi to kagaya ng budget pundo ng DOTR. Yan. Para lang talaga sa project na hindi ganun. Ito, dito sila. Kung makikita natin dito 2016 hanggang sa panahon ni President Duterte. So, ang liliit lang. Tingnan nyo. Ang liliit lang, oh. Yung mga graphs. Ito sa graph. So, ang ano dito, ito yung mga ano dito, yan. So yan po yun, oh, 2016 ilan, 67 billion lang, 2018. So itong 2019 biglang lumaki siya, naging 100. Bakit? Ano ba tong 2019? Balik na. So itong 2019 dito po yung pandemic. So itong pandemic na to, dito po lahat po tayo dito nakatanggap ng ayuda, lahat po tayo dito
nakatanggap ng libreng vaccine kasi yung mga bakuna na yun binabayaran po yun natin ng Pilipinas doon sa kung saan ang nagsusupply at na milyon-milyon ngayong binigay dinodonate ng China dito sa atin yung anong tawag doong bakuna ng China. Yan 2019. Ha? 2019 kaya lumalubo po. Nakautang po ng trilyon si President Duterte po dito. Pero eto ang titignan natin dito. Noong 2022 mukhang sumisipa na, tumataas na ng konti. Tumataas na ng konti. Kasi patapos na ang term niya. At nang pumasok ito si ang administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos. Kita nyo? Yung kung gaano katlaki ang itinaas ng graph na ito. 'Di ba? Ito. Tingnan nyo kung gaano kalaki ang itinaas sa graph nito para sa unprogram funds na yan. Ayan oh. Tingnan mo kung gaano tandaan nyo walang pandemic, walang ano, pero ganun kataas. Yan po yung pamumuno ni Bonjing. Ayan oh. Kita mo? Ang laki ng nilulubo. Ayan oh. Tandaan nyo, ang bilang po dyan ay bilyon. Ngayon, wala kang makikita na mga proyekto. At ganun kataas pong nilulubo. Kaya saan napunta? At ito na nga yung ito na nga yun. Yan, dito na yung papasok. Ito na yung pinaimbestigahan nila. Pero ano, palakpak ba? Palakpak ba? Ayaw mo talagang pumalakpak ha. Mukhang hindi ka naniwala dito Sa all over, there are 2,409 contracting entities, which is understandable. Kasi sa local, ganyan talaga yan. You may AA, AAA, yun lang ang pwede niyong gamitin. And pag yung maliliit na project, the local can do it already. So that's not, just to show paano yung nagkahatian. However, this is another disturbing assessment. Disturbing Ngayon ka palang na-disturbing. Palakpak! Iba na pala yung palakpak ngayon Statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Yun ang kontraktor. Yun yung sinasabi ni tawag dito, Mayor Magalong at ni Congressman Ongab na kontraktor, mga kontraktor. Ayan ilang tao. Yung iba dyan, buong Pilipinas. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Yun. Keep going. Yeah, with the flood. Ito na yung listahan. Na kung alam ko, naalala ko dito, mayroong binulgar si Senator Villanueva dito, no? Yung isang kasama ni Bonjing. Ano corporation? Sunwest yun Sunwest ba yun? Ayan number 8. Ayan, yung construction na yan. Alam mo binabanata niya ni Senator Villanueva. Andyan na naman, dami. So, ito yung mga 5 of these contractors had project in almost all region ito. Nationwide. Grabe. Sila na lang, Legacy Construction Corporation, Alpha, yan. So, pag titignan mo yung mga yan siguro yung mga contractor na yan, mga yan. Kaya, i-research nyo nga kung... And this is what I was talking about. 5 of these 15 contracts have projects in almost all regions nationwide. Ang justification sa pagpili ng kontratista ay para sasabihin, pagbigyan naman natin yung local. Di ba? Para naman yung mga maliliit na kontraktor, may trabaho naman sila. Mas mabilis kasi kung local. Kausap mo yung tao Again, my experience as governor is that as much as possible, we try to do it by local. Kasi pwede namin, may madali. Sabi, bilisan nyo na, bakit wala pa? Pwede mong anihin. You have some influence.